Maliban sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao, kabilang sa mga nais ng Administrasyong Duterte ay ang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng komunistang grupong CPP, NPA-NDF. Sa katunayan, nitong Oktubre ay matagumpay na naisagawang ikalawang round ng peace talks sa pagitan ng dalawang panig. At sa isang eksklusibong panayam, kinamusta natin ang isa sa mga mahalagang haligi ng National Democratic Front na si Professor Jose Maria Sison. Narito ang ulat. Sa dami ng pagsubok na hinarap, masasabing subok na ng panahon si Jose Maria Sison, leader ng National Democratic Front o NDF, isang revolusyonaryong organisasyon na binuo upang labanan ng diktaturyang Marcos. Gaya ng ibang lumaban sa mapang-abusong administrasyon noon, biktima rin ng torture at panggigipit si Sison. August 31, 1986, unang umalis ng bansa si Sison para sa isang lecture series sa ibayong dagat. Pero hindi natigil dito ang pag-uusig sa kanya ng militar dahil noong September 15, 1988, kinansela ang kanyang Philippine passport upang mapuwersa siyang umuwi. Sa parehong taon, nag-apply siya para sa political asylum sa the Netherlands at napagbigyan ito. August 2002, inilista rin si Sison at ang CPP-NPA sa terrorist list ng Amerika, kasabay nito ay ipina-freeze ang kanyang mga ari-arian. Inilagay rin siya sa terrorist list sa Europa pero napatanggal niya ito. 2007 nang makulong siya ng 17 araw at nagsagawa naman ng raid sa kanilang kampo sa Pilipinas. Sa kabila ng mga ito, ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan na umatras na sa laban kapalit ng tahimik na buhay. Kasi yung ano bang masama sa paglalaban mo, yung national independence ng Pilipinas, no? Gusto mong maging lubos at ganap. Ano ba ng democracy broad enough to for people, especially the working people, to participate. Yung pag-unlad ng Pilipinas through national industrialization and reform, tapos having a patriotic and scientific kind of culture, maganon. Those are things you cannot give up. Dagdag pa ni Sison, sanay na ang kanyang pamilya sa ganitong buhay. Sanay na si Julie kasi nakulong din yan sa Pilipinas panahon ni Marcos, kaya may kasanayan. Mga anak naman namin, mature na. Bilang nasa political asylum, limitado ang kilos ni Sison. Gayunman, hindi hadlang ito para ipagpatuloy niya ang pakikibaka para sa anyay tunay na kalayaan ng Pilipinas. Abala siya ngayon sa usapang pangkapayapaan sa pamahalaan kung saan tumatayo siya bilang Chief Political Consultant ng NDF. Yung concentrated ako sa peace negotiations. Kasi pag nagpabaya ka, you will be dissatisfied with the outcome from stage to stage. Kaya you have to pay close attention. At saka may element na cooperation with the Duterte government, no? At the same time, we are not in complete congruence, pero we would like always to cultivate, to develop him na kaya pinopropose ko na let's negotiate in a non-adversarial way, using the rights and interests of the Filipino people as the common point of reference. Maliban dito, paboritong hinihingan din ng payo ng mga politiko si Sison tulad ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang naging estudyante noon. Ako unang nagsabi sa kanya, tiyak na mananalo ka. Kasi yung si Grace po, gentle opposition. Gusto ng tao, yung mapanlaban na opposition. At kung may pagkakataon, libangan ni Sison ang pagsasalin at pag-awit ng mga kanta. Kay ganda ng araw sa kanyang pagsikat, sa mahinahong hangin, paglipas ng sigwa, hatid ng sariwang simoy ang ligaya. Wala nang maihiling pa si Sison dahil natupad na raw ang kanyang pangarap na maging boses ng taong bayan na uhaw sa demokrasya. Ang mensahe na lang niya, lalo na sa kabataan ngayon, ay ipagpatuloy ang inumpisang revolusyon ng ating bayaning si Andres Bonifacio upang tayo'y tuluyang makaalpas sa kamay ng mga dayuhang bansa. Para sa PTV News, Ria Fernandez.